Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng magbibiyo nito. Welcome po sa ating maikli na talakayan. Continuation po ito sa ating sagot sa nabasa natin na comment, mga kapatid, na may nag-comment na ang dasal lang daw ang tinatawag natin, hindi na kailangan ang mga mabuting gawain, mga kapatid. Hindi na daw kailangan yung mga gawa, sabi sa comment, mga kapatid, no? Unang-una po, huwag ninyong kalimutan na paki-subscribe, like and share sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos at mapamahagi sa iba't ibang sulok ng mundo at maging updated kayo sa mga video na ipopost ko, mga kapatid. At saka sa ating mga kapatid din, no, sa nasa iba't ibang bansa, magandang araw hanggang sa maabot nito, magandang gabi, magandang umaga hanggang kung saan na maabot nito, mga kapatid. Atin pong part 2 po ito, kasi yun po ay part 1, no, yung pinopost natin kanina, mga kapatid, at ngayon ay part 2 to, mga kapatid, patungkol sa tinatawag nating nabasa natin na comment na hindi na daw kailangan yung mga gawa, kundi magdasal ka lang. Yun po ang epektibo ko, no, makapa-effective sa dasal ay dasal lang, wala nang mga gawain, wala nang, hindi mo na kailangan na gumawa ng mga mabuti, mga kapatid, o tinatawag nating may gagawin pa tayo. So ayan, no, ayan po ang tinatawag na ebidendisyo, at yan ang tinatawag na talagang dapat, no, na basahin natin ang Biblia, kasi napakahalaga po na babasahin ang Biblia, kasi ito po ay salita ng Diyos at dito natin malalaman ang katotohanan. So yun po. Kasi yung sinasabi na hindi na kailangan ang mga gawa kundi magdasal lamang, na atin pong tandaan na pabalikin natin ang teksto na sa Mateo 7:21, na hindi ang lahat na tumatawag sa Diyos ay makakapasok sa kaharian ng langit, at hindi lahat ng tumatawag kay Kristo na makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Kaya napakalinaw na sinabi niya na kung sino lamang ang sumusunod sa utos sa aking Ama na nasa langit. So malinaw po. Tsaka sa Lucas 6:46 na sinabi diyan na bakit kayo tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, na hindi naman ninyo ginagawa ang aking inuutos. So napakalinaw, no, kailangan din ang gawa. Hindi totoo na sa pamamagitan ng dasal lamang, mga kapatid. Tapos kung dasal lamang, kung tayo ay prayer lamang ang kailangan, wala nang gawa, mga kapatid, sana yung mga tao ngayon dasal na lang, no, lahat, tapos hindi na sila gumagawa ng mga mabuti. So hindi po ganyan, no, hindi po ganyan na wala tayong gagawin, kundi meron po. Kasi sabi din sa napakalinaw sa Mateo 22:21 na sa pamamagitan ng, kung tayo'y manalangin o magdasal sa Panginoon, sa pamamagitan na ng ating matibay na pananampalataya, tayo ay didinggin niya. So meron din, no, hindi lamang magdadasal, kundi kailangan din ng tibay na pananampalataya na hindi mag-alinlangan, at saka kailangan din ang tinatawag natin ng mga mabuti na gawain. Kasi sabi sa sa Santiago 2:14 na hindi lamang sa dasal kundi sa pamamagitan din ng mga gawa, o hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, kundi sa pamamagitan din ng mga mabuting gawain na ating mababasa sa Santiago 2:14, kama 24, kama 26. So napakalinaw niyan. Tsaka sa Filipos 2:12 na malinaw din na sinabi na work out with your salvation. So work out with your salvation. So yung dapat din natin na gumawa ng mga mabuti, hindi lamang sa dasal. Kasi kung dasal lamang, hindi na sana sinabi ni Jesucristo sa Marcos 16:15-16 na kung sino man ang mananampalataya at saka magpabautismo ay maligtas din. So makalinaw, no? So kailangan din natin ng mga mabuting gawain, no? Hindi po totoo na sa pamamagitan ng dasal lamang. Sa panahon nga nila ni Kristo, hindi, si Kristo ay nagdadasal sa Mateo 20
26, napakalinaw sa 40 hanggang 45 na si Jesucristo ay nagdasal, ngunit siya ay may ginagawa, mga kapatid. So napakalinaw niyan. At saka yung mga apostolis ay nagdasal din, mga kapatid, nag-prayer din, ngunit meron silang ginagawa. So hindi naman pwede na wala tayong gawin. Magdasal lamang tayo, hihingi lamang tayo sa Panginoon. Hindi po yan pwede, kasi sinabi din sa Biblia na kung sino man ang kumatok ay siya ay bubuksan. So napakalinaw. Kung sino man ang humihingi, siya ay bibigyan. So pag kumatok, so yan po ang gawa. Kumatok, ibig sabihin na dapat na may mga gawa din tayo, mga kapatid. So napakalinaw niyan. Kung sino man ang hahanap ay makakatanggap. So dapat sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawain, o kailangan meron tayong mga gawa, mga kapatid, no? At saka mababasa din natin sa Roma 2:6 hanggang 7 na may mga tao na nagpatuloy na gumagawa ng mga mabuti, at sila ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, mga kapatid. So napakalinaw niyan, no? Wala kang mababasa sa Biblia na sa pamamagitan ng dasal lamang ay maligtas ang tao, at sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo maliligtas ang tao. Wala pong ganyan, no, sa Biblia, kundi kasama po ang mga mabuting gawain. Kasama na tayo dapat gumawa din tayo. Ibig sabihin ba niya na hihingi lang tayo sa Panginoon, ngunit hindi tayo wala tayong sipag at tiyaga? So anong ibig sabihin ng sipag at tiyaga? Yun po ang tinatawag na verb, no? Kung babasahin, alam naman natin ang verb. Verb means action word. So sa English, no? So napakalinaw. Kailangan ang gawa. Saka itong tinatawag na pagpangaral din sa Ebanghelyo ni Kristo o salita ng Diyos, isa din ito sa gawa, mga kapatid. Mabuting gawain. Ang tanong, makapaligtas ba ito? Oo, hindi. So makapagligtas, mga kapatid. Sabi sa unang Timoteo 4:16 na hindi lamang ang maliligtas ang nangangaral, kundi pati rin ang nakikinig maliligtas din. So hindi sa pamamagitan ng dasal lamang. So ang dasal, totoo na napaka-importante talaga ng prayer, no? Kasi ang prayer is communicate sa tao at sa communication sa tao at sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga kapag mag-pray tayo o magdasal, kailangan na walang pag-alilangan, o tinatawag nating dapat hindi tayo mapagmataas kundi mapagkumbaba, at saka may tinatawag na kailangan din natin na magsisi sa ating sarili, mga kapatid. At saka kailangan ng tibay na pananampalataya o tibay na pananalig kapag tayo magdasal. At saka dapat din natin na may gawin din tayo na mga mabuti. May gagawin tayo. So sa katulad ng sinabi ko kanina, yung analogy. So napakalinaw niyon. Napakadali lang no? Napakadali lang na tinatawag nating maunawaan, mga kapatid, no? Kahit nga ang mga tao, mga kapatid, ay maunawaan yan. Kaya kailangan ng gawa. Hindi po totoo na dasal lamang. Bakit po? Kasi sa Roma 13, napakalinaw din na sinabi dyan na kung sino man ang tumatawag sa Panginoon ay maligtas. Pero walang mababasa na kung sino man ang tumatawag lamang sa Panginoon ay maliligtas. Wala pong ganyan, no? Kundi ang sinabi, kung sino man na tumatawag sa Panginoon o magdasal sa Panginoon, mag-pray, ay isa din sa kaligtasan. Ngunit isa lang yon sa faktor na kaligtasan, no? Meron pa tayong gagawin, mga kapatid. Hindi po totoo na sa pamamagitan ng dasal lamang. Alam naman natin na ang dasal ay napaka-importante, o prayer, no? Kasi yun po sa panahon pa ng mga sinaunang mga tao natin, mga hari o mga tinatawag nating mga propeta, sila ay nagdasal, communication with God, mga kapatid. Pero may ginawa din sila ng mga mabuti. So walang ganyan na walang gagawin na mabuti, no? Kailangan magkasama yan, mga kapatid. Ano ang magkasama? Tinatawag nating kung tayo ay magdasal, mag-prayer, ang epektibo sa prayer, yon po ang tinatawag na sa sinabi na natin na walang pag-alinlangan kung tayo ay magdasal. Tapos yung dasal natin ay talagang kailangan ikabubuti sa atin, hindi ikapapahamak sa atin. At saka yung pagkamakumbaba na pagdadasal, mga kapatid. At saka yung
tibay na loob na pagdasal mga kapatid. At saka yung may gagawin din tayo mga kapatid. At saka yung kailangan perseverance, may tinatawag na magpatuloy tayo hanggang sa katapusan mga kapatid, na ating mababasa sa unang Timoteo 5:17, no? At saka sa tinatawag natin na Lucas 18:1, na malinaw na tinuruan tayo na magdasal mga kapatid, mag-prayer. Kaya mahalaga ang prayer, pero hindi lamang ang prayer ang makapagligtas o ano ba ang maka-effective sa prayer. So yun po ang sinabi ko, yung 6. So napakalinaw niyan, no? So isa lang yun sa factor, yung tinatawag nating magdasal. Kailangan talaga tayo na mag-prayer, no? Before tayo matulog, no? Tsaka sa pagising natin sa umaga o sa paglakad natin, kahit saan, pwede tayo mag-prayer mga kapatid. Kahit na tayo ay naglakad, kahit na tayo ay anong ginagawa natin, ay dapat po tayo na magdasal mga kapatid. Dahil sabi sa Panginoon na malinaw ang sinabi niya na sa lahat ng ating gagawin, dapat ay ating i-surrender sa Kanya at ating idasal, idalangin sa Kanya mga kapatid. So napakalinaw niya. Pero may gagawin din tayo. Hindi pwede na wala tayong gagawin na mga mabuti, no? At saka kung gagawa ka lang ng mabuti, hindi ka naman magdasal, mga kapatid, hindi din yan pwede. Kailangan talaga magkasama yun. So paano maging effective yung prayer mo kung kulang, no? Sa katulad po ng ng tinatawag nating salapi, no? Kung may salapi ka, no, may pera ka, tapos may bibilhin ka diyan, tapos kulang yung yung pera mo, hindi ka makakabili kasi kulang, no? Sa palengke, katulad din yun mga kapatid, no? Sa kailangan ang sincero na pagdadasal, epektibo na pagdasal, at saka yung may gagawin tayo ng mga mabuti mga kapatid. So magkasama yun, at saka may pananampalataya tayo sa Diyos mga kapatid. So napakalinaw niyan. So sana po, at saka I hope po na ito po ay part 2, no, na ating sinagot o atin lang na ibinabasi sa banal na kasulatan ang ating sagot. Lahat naman tayo may iba't ibang opinion na pwede naman makapag tinatawag na makapag-comment mga kapatid. Ngunit sa atin lang ibinabasi sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. Hindi yung lamang, no, opinion. Ano yung opinion? Meaning, ang opinion, it exists in the mind but not exists in the reality. So only kanang opinion sa pag-iisip lamang nanggaling mga kapatid. Ngunit ang opinion ay hindi talaga walang katotohanan mga kapatid, no? So pero may iba't iba naman tayong opinion. Sana atin din ibabase sa banal na kasulatan. Ating ibabase sa salita ng Diyos mga kapatid, mga brothers and sisters. So sana po mayroon kayong natutunan na naman sa ating talakayan ngayon, na hindi po natin sila, actually mga magkapatid tayo, no, lahat mga fellow Christian at saka mga kapwa, mga Katoliko, mga kapatid, na dapat ay magdasalan tayo sa isa't isa. At sinabi ko na, ang makapa-effective sa dasal, yun po ang sinasabi ko. Tinalakay ko ng mga kapatid, no? So pasensya na po kayo sa ating Tagalog, kasi magsapid-sapid tayo na hindi kasi tayo pure na Tagalog talaga. Taga Cebuano po tayo, no? Original na Cebuano dito sa Cebu mga kapatid. Ngunit hindi po 'yun ang hadlang na hindi natin mapangagal ang salita ng Diyos. At saka kung ano ka man, may kapansanan o wala, at saka kung anong nationality mo, no, kahit saan na bansa, hindi ibig sabihin o hindi hadlang ang makapangagal o makapamahagi sa katotohanan at sa salita ng Diyos at sa kautusan ng Diyos mga kapatid, na dapat na ipangagal sa iba't ibang dako o sulok ng mundo mga brothers and sisters. Kasi sinabi sa Mateo 28:19 hanggang 20, na sinabi diyan na si Jesucristo ay nagsabi, "Humayo kayo mga alagad ko, at gawin ninyong alagad ang aking mga sangkatauhan, at turuan niyo sila sa lahat ng aking kautusan, at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tandaan ninyo
ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan sa sanlibutan. So napakalinaw niyan mga brothers and sisters, no? So sana po, no, na atin pong yung mga panunuro sa simbahan Katoliko, dapat po natin na mag-aral, no? Napakahalaga talaga na ating pag-aralan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mga doktrina sa ating simbahang inang Katoliko, mga kapatid, upang hindi tayo maignorante, kasi sabi sa isang santo na ignorance of scripture is ignorance of Christ. So napakalinaw po, no? Kapag ignorante tayo sa ating panunuro o banal na kasulatan, ignorante tayo kay Kristo. So sana na ating ding turuan ang iba, mga kapatid, at ating pangaralan ang iba. Kaya kasi hangad ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas, na sa unang Timoteo 2:4, mga kapatid. So hindi tayo maging selfish, no? Hindi po, kundi dapat na ipamahagi kung ano man ang iyong nalalaman sa banal na kasulatan o ano ang iyong nalalaman tungkol sa doktrina sa simbahang Katoliko. Napakahalaga din na maipamahagi at mapangaral sa ating mga kapwa mga Katoliko at saka mga kapwa na mga fellow Christian, iba't ibang mga denomination, no? Mga minahal natin sila, hindi natin sila mga kaaway, mga kapatid, kundi tayong lahat ay magkapatid. Ngunit sa doktrina ay nagkaiba-iba lang, kundi binabasihan natin ang ating doktrina diyan mismo sa banal na kasulatan, mga brothers and sisters. Sana po at babalikin ko po dito na lang po ako, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Saka ulitin ko po na huwag ninyong kalimutan na maki-subscribe, click, share, no, sa video na ito, upang sa pamamagitan nito ating pamahayag, mapangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako, sulok ng mundo, mga brothers and sisters, no? Okay, maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.